Si Ellen Adarna na noong unang panahon ay napaparusahan ng kanyang butihing ama. Ano bang dramang to, Mars? Hello everyone! This is of course our Sunday, Sweet Sunday, Season 2, Episode 9 of The TT Show. Ito po si Arwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring Ulso Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And welcome to Tarayan at Talakayan Showbiz Edition. Ano bang isi-chika natin for this Sunday, Mare? Balita ko, pag-uusapan raw natin ng kapatid ng Ibong Adarna, si Ellen Adarna, na noong unang panahon ata ay napaparusahan ng kanyang butihing ama. Ano bang dramang to, Mars? Parang there was this, yung sinagot niya yung mga tanong ng mga netizens na... Smart IG stories, parang ganon. Tawag dito, no holds barred yung revelation niya. Oo, okay. Na naglayas siya at 13, tapos isang araw lang, bumalik na siya, di ba? Hindi niya kinaya. Hindi niya kinaya kasi naglayas siya, kasi gusto lang niyang pumarty, tumakas siya talaga sa bintana pa yata siya lumusot para di ba? Ganun, alam mo naman ng typical ang bongga naman ni Ellen, Di ba? And for that, naparusahan siya ng kanyang father dear. So anong pinarusa sa kanya ng father? Naku, di parang siya, pinaluhod sa sa Munggo? Ay, sakit nun. Oo, tapos, di ba, parang, may pagkamaldita din kasi siya sa mga, sa mga yaya. So, napagsabihan siya. Hindi lang napagsabihan. Gawaing bahay, 4 months. Ginawa siyang yaya, ginawa siyang doon ka matulog sa servants quarter, doon ka, parang immersion of sort, di ba? Para, di ba, para malaman mo ang value. Oo, ganon. At isa maganda sa ginawa ng tatay ni Ellen, it built her character. At nakita niya nga, sabi mo nga, nabigyan niya ng kahalagahan kung ano ang ginagawa ng mga kasambahay. Kasi hindi naman talaga madali ang trabaho ng mga kasambahay. And for someone like her na, alam ko, parang siguro nung kabataan ni Ellen, may pagka-bratinela siya, di ba? Yeah, kasi rich kid, di ba? Alam mo naman ang pagka-rich kid. Talagang may pagka-bratinela yung mga rich kid. Diba? I just wonder, ano eksena niya nung nakalahod sa munggo? Oo nga. Diba? Tumutulo-tulo kaya ang luha niya nun? Oo nga. At saka pinatulog sa talaga sa servants quarter. Diba? Ayan. Diba? What kind of immersion is that? Diba? Parang at 13? Or at 15, pinatulog ka sa servants quarter? I think lahat ng mga batang teenager, minsan dapat pinararanas yung ganon para matuto at magkaroon ng disiplina sa kanilang mga sarili-sarili. May isa pang young actress na nagdadrama-drama rin about her father. Ito namang the Darn of the Millennial Generation, si Jane De Leon. What about her? Lungkot-lungkutan si girl kasi 8 taon na palang patay ang papa niya. So she remembered the death anniversary of her father. At talagang ang ganda-ganda ng mga post niya dahil nanghihinayang siya na parang nawala ang papa niya na hindi nakita yung success niya. Fruition of her dreams. Lalo-lalo na ngayon, naging dire na siya. Di ba? Ang nakakalungkot lang after naging dire na Jane De Leon, parang bigla siyang nawala. Oo nga. Di ba? Parang anong next? Di ba parang if you are parang being beefed up as the next important star ng ABS-CBN, dapat may kasunod agad ng dire na. Hindi. Baka siguro pinagpapahinga muna siya para mapag-aralan ko ano yung next project na. Kasi it should be equal sa Darna. Kasi malaki yun, iconic yun, di ba? Oo. So parang sayang naman kasi nakabuild na rin siya ng audience, nakabuild na rin siya ng fan. Tapos meron ng mga taong nananalig sa partnership na ni Joshua Garcia. So sayang naman na wala pang follow-up until now. Mahirap mabantilawan lalo na umaariba sila Andrea Brillante, si Bel Mariano, si Francine Diaz. Parang hindi naman malalayo mga edad dun sa kanya. At doon sa tatlong babaeng yon, may mga parang set of love team sila. Si Jane kasi wala talaga, di ba? Parang they're trying to build her up as a stand-alone actress. Yeah, oo. Talagang actually, the burden of is na kay Jane. Yes. Kasi parang, di ba, is she starting all over again after Darna? Oo. Parang ganun, di ba? Totoo. Parang, will they make her a bigger star? Kasi masyadong malaki na ang Darna, iconic na, di ba? Anong next project that is ma-equal man lang yung Darna? Di ba? Will it be a drama? Will it be an action again? Di ba? Parang ganon. Ako parang kung for Jane, parang dapat drama. Para drama. makita naman yung metal niya as an actress. Kasi halos lahat ng
mga kapamilya actresses of late ay nabibigyan ng mga magandang drama projects. So parang feeling ko, deserve naman yan na magkaroon ng drama show on her own. Para mapakitaan naman ng lahat ng tao na, wow, ito pala yung babaeng ang tagal nang nawala, na-miss natin, mahusay naman pala talaga. Eh si Ellen Adarna ba sis, gusto mo pang makabalik ng bonggang-bongga sa showbiz? What for? Ay! Hello? Sobra ka naman kay Ellen. Bakit? Hindi ba totoo? Ay, o nagagalingan ka sa kanya? Hello! Kaya tataka ko, parang winatford mo Hindi. agad. Dismiss ka agad. Oo! Diyos ko! Mabuti nga wala siya sa showbiz, ano? Sabagay, mayaman My na God, siya. oh, mayaman ka May naman. Derek Ramsey Oo. pa siya. Because May bongga pa siyang anak, si Elias. she cannot act. Ano ba? Totoo naman. She's a non-actress. O, Non-act- ang dami ng ano, bibigyan mo na lang yung mga worthy, yung mga Oo, kagaya ni Jane. mga deserving. Oo, di ba? Diba? Diyos ko, ano ba siya? Diyos ko, Ayun. day. Nag-enroll ata siya sa Excelente School of Hamon Acting. Ah, okay. Kaya pasok na pasok siya doon. Hamonada, hamonada. Oo, Diyos ko. Hindi siya kawalan sa showbiz, di ba? At saka True. maligaya na naman siya kay Derek Ramsey. At parang feeling ko oh. naman, feeling ni Ellen, hindi na rin kawalan ng showbiz. Oo, di rin kawalan Parang showbiz ginawa sa niya ng kanya. parang playground ng showbiz Eto ang eh. eto ang pinaka perfect example ng the feeling is mutual. Oh. Diba? True. Ayaw ka ng showbiz, ayaw mo rin sa showbiz. So the feeling is mutual, diba? Talaga Perfect lang. example, diba? Oo. Oh, Sa tingin naman, jowa yung kay Derek Ramsey, may pag-asa pang humusay na aktor? Ay, hindi na. Hindi na din? Oo, flatline na. Chuk, agad na lang. Diba? Wala na yon. Diyos ko, day. Kawawa naman ng mag-asawang Adarna at Ramsey. Ay, at least they have something in common. Pareho silang bano. Hindi. Ano? Non-actors lang. Let's make it charot. Diba? Diyos ko, day, ano ba? To soften the blow? Oo. So si Jane De Leon may pag-asa pa maging matutong umarte. Oo naman, malaking potensyal, ano? Kung kay Ellen lang. Ay, diba? totoo Ano naman ba? dyan. My But God. ako I love Jane De Leon kasi parang bihira ka makakita ng batang babae na pwede mag-action nowadays, diba? Kasi halos lahat sila parang pa-girl, Tsaka si pa-sweet, Sweetie. And yes. Oo, maganda siya. Lalo na in magandang person. aura, oo. Hindi mataray ang dating niya. Oo. Diba? Sweet naman siya, diba? Oo. At saka, ang laki na na-improve niya sa acting. Pero nagugulumihanan siya sa mga killer question mo. Oh my God! Pinahihirapan mo laki si Jane. What can I do? Ikaw naman Kasi kasi. yun ang ibang level of ano ko eh. Diba? But Ano Jane De gagawin Leon ko? will love you and will look forward to your Oo, comeback. Of course. Talagang ano siya. Talagang dapat siyang i-emulate kasi all the things she does para sa kanyang pamilya yon. Yes. Diba? Oo. More than anybody else, hindi nga siya nagla-love life eh. Yes. Para hindi siya madiskaril sa kanyang career. Oo. Diba? Ano yun malaking sakripisyo yun sa isang dalagang katulad niya na maganda naman. At hindi ligawin. nawawalan ng suitors, di ba? Oo, true. Malaking ano yun, malaking sacrifice. And she did that all because she loves her family. Bihira na ngayon yung mga gano'n, ng mga May kabataan. something in common pala kay ni Jane De Leon. Ano yun? Ligawin. Sa akin, ang not ligawin. My God. Yeah. Isa lang ang super ko. Tara, pinastag ko pa. Tara. Gustong-gusto ko pag nagkaka-Koreana sing-song pagsasalita ng ganyan. Why naman, yaya? Oh my God. Gusto ko lang lumigaya. Tara. Ay, Diyos ko. Di ka pa bang maligaya sa lagay na yun? Parang naka-minus secret ka today. So, pinapakita mo yung bonggang-bonggang legs. Ayaw ni Papa Jason. Naalala ko na! My God! Ano ba yan? So alam nyo na. Maraming Jason Hindi ko naman kinabi kung sino yung Jason Sinabi ko ba Jason Webb? O Jason Gonzaga? Ay, sino ba yung mga yun? My God, I don't know him. I don't know them from Adam. My God. You don't know him that well. Oh. So, ako po, nagtutuwa lang po kami again for the wonderful people who write us, who give positive feedback. Maraming salamat po sa inyo. And of course, doon sa mga basher, salamat naman po at kahit papano, tinantanan nyo na kami. Dahil hindi kayo tatantanan ng kumaring ultra maldita ko. Ako pa ba? My God! Diba? Give me a platform. Ay. Diba? Let's see who will win. Diba?
di ba? Diyos ko, huwag yun na pong hamunin ang kakayahan ng aking kumare sa pagmamaldita. Kaya nga ultra, di ba? Walang katapat. Yeah, Walang diba? katapat. Well, subukan lang. Charot! Diyos ko, Diba? yun talaga. And on that note, ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring maalindog na maalindog. Hindi na ultra maldita. Charot! Alex Rosas here! Ito po ang Taraya na Talakay Showbiz Edition, The TT Show. At abangan nyo, meron kaming pasabog na blind item later.